Ating pag-usapan po ay itong malaking pagkasira ng likas na yaman natin sa West Philippine Sea. Ngayon ang tanong ng channel na ito, Mike Abby Opinions, bakit yung mga pro-China o yung nagtatanggol sa China at naniniwalang ang China ay tama diyan sa pakikialam sa West Philippine Sea? O ano ngayon? Nasira na yung likas na yaman natin. Bakit tahimik kayo? Ano, dead ma lang? Baliwala lang? Di ba? Paano yan? Kita naman nyo ito. Ayan o. Kita ba nyo yan? Ayan pagkasira. Ayan o. Yan, pinakita ko sa inyo. Ayan po yung pagkasira. Ha? Batong maliliit na lang. Wala na yung coral. Wala na talaga. Ayan o. So, kitang-kita. Kitang-kita na po yung pagpapatunay nung pagkasira nung anong tawag dito nitong coral na ito, nitong likas na yaman, di ba? Paano 'yan? At malaki po ang magiging epekto nito sa food security at sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Kasi marami pa lang isda. Ayan oh, kita nyo, laki ang sirang-sira talaga oh. Ayan oh. Ayan oh. Wala na yung malalaking bato, ayan. Ang liliit na lang. Parang naging beach na lang. Parang Boracay na. Maliliit na yung bato. Wala na yung malalaking bato. Yung coral na pinagtataguan ng isda. Nangingitlog yung mga isda. Nandun ang malalaking isda. At malalaking laman dagat. Yaman natin ang laman dagat at saka yung mga coral. So ano ngayon? Well, ang latest report po ay sinasabi na ni Secretary Boying Remulla ng Department of Justice na makikipag-usap siya sa Malacanang Office of the Executive Secretary o kay Secretary Lucas Bersamin kung ano ang mga plano at ang kanilang gustong gawin, mag-file ng kaso laban sa China sa pagkasira ng ating coral o ng mga laman dagat sa West Philippine Sea. So dalawa po, actually hindi ho biro yan Hindi na ho tama talaga yung pagkawalang yan. Yung panghihimasok nila sa West Philippine Sea, hindi nakakatanggap-tanggap Pero yung kuhanin, yung laman dagat, kayamanan ng dagat, yamang likas na yamang pag-aari ng Pilipinas ay talaga hong sukdula na ang kasamaan. Kaya dapat talaga kasuhan. Okay? Ngayon, inuulit ko, nasaan yung mga pabor sa China? Huwag niyo sabihin baliwala ito. Baliwala ito sa inyo. O baka naman natutuwa pa kayo. Eh baka nga totoo yung sinasabi ng Coast Guard na kayo yung mga traidor. Pagka hindi pa kayo kumibo rito o hindi pa kayo nagbago ng paniniwala na ang China ay may karapatan dyan. Ang sinasabi ng Coast Guard at ng ating Armed Forces of the Philippines, lahat ng ginagawa ng China sa West Philippine Sea ay illegal. Labag sa national law, labag sa international law. Yan yung panghihimasok pa lang. Yung pangingisda at yung pagsakop. Ay di lalo na po yung pagkuha ng laman dagat. Grabe po yan. Kaya tama yung galaw ng Office of the President, Justice Department at Office of the President na gumawa ng paraan na makapag-file ng kaso. Okay? Tayo namang mga Pilipinong matitino. Ulitin ko tayo o kayong mga Pilipinong matitino naniniwala sa karapatan ng Pilipinas tungkol dyan. Huwag kayong manahimik. Ituloy-tuloy lang po ang ating pag-iingay at laban dito. Okay? I-challenge natin yung mga pro-China na kahit sino pa silang sektor, kahit malaking influence, malaking tao sila, ala tayong pakialam dapat dyan. Sabihin natin sa kanila, ano na ngayon? Inaagawan na tayo. Sinira pa yung likas na yaman. Pro-China pa rin kayo? Yun po yung tanong, di ba? So, magbago na po kayo kung mahal nyo ang ating bansa. May panahon pa. Dahil padami na ng padami ang mga bansa sa buong mundo ang gustong tumulong sa atin. Katunayan, malapit na po na magkaroon ng joint patrol ang Amerika, ang Pilipinas, ang Japan, Australia at iba pa mga bansa nagbubulunter. Para tayo itulungan at naniniwala sila. Yung ibang lahi, ibang bansa, naniniwalang tayo ay mayroong sagradong karapatan sa West Philippine Sea. Tapos merong Pilipino na ayaw nito or pumapabor pa sa China. Kahiya-hiya kayo. Okay?
Maliban po sa malaking mga bansa, dito sa ASEAN, nabaltaan ba niyo yung balita na yung ASEAN Summit o yung ASEAN region, nagkakaisa na ngayon? Sumama na nga yung Indonesia, yung India, Malaysia, Brunei, at saka Vietnam, na magkaroon ho ng joint patrol din dyan o military exercise. Kasi nga, kinukuha na ng China yung kabuuan ng South China Sea. Ay dun ho sa South China Sea, hindi lang Pilipinas ang nakiklaim dyan. Nandyan nga ang Malaysia, nandyan ang Brunei, at saka ho Vietnam, at yung iba pa. Iba pa yung West Philippine Sea na pag-aari, exclusive economic zone ng Pilipinas, iba yung kabuuan ng South China Sea. Kaya ngayon, dito sa ASEAN, wala nang kakampi ang China. Yung malaking mga bansa sa Europe, Amerika, Canada, Japan, Australia, South Korea, at iba pa, maging sa ibang bansa sa Middle East, ay nagkakaisa against China sa kanyang pagsisiga-siga diyan sa South China Sea at West Philippine Sea. Ayan po ang nangyari. Kung hindi nyo alam, sige, pakisilip lang po ninyo, pakiaral po ninyo. Open na ang malaking mga bansa sa mundo, pati dito sa ASEAN region, dahil nga sa panghihimasok na ng China. Sabi nga ng ating Pangulong Marcos, huwag natin payagan ang nagsisiga-siga o nanghihimasok dyan sa lugar na yan. Dapat ipaglaban ng lahat ng bansa ang kailang karapatan, at nandun na po sa level na ganon ang sitwasyon. Kaya again, sana po yung mga Pilipinong naliligaw ng landas na kung ano man ang dahilan kung bakit niyo pinatatanggol ang China dito sa maling-maling ginagawang ito. Ano ngayon ang inyong tingin dyan? Hindi natin alam kung magkaanong halaga ang coral na nawala. At yung malaking damage sa pagkasira niyan ay napakalaki ding halaga. Wala nang isda dyan. Nakita naman yung pinakita ko sa inyong video. Di ba? Wala nang batong malalaki. Paano mabubuhay ang mga laman dagat doon? Talagang nilinis nila, nilimas nila. Natira, maliliit na lang. Maliliit na baton lang po yung nakikita doon. Parang beach na nga eh. Eh hindi dapat gano'n yun. So ibig sabihin, nagkaroon ng pagsisid sila, nagkaroon ng diving sila, sinisid, nilimas yung laman dagat natin. Isang napakalaking violation yan sa international law at sa ating batas. Panghimasok at kinuha ang pag-aari ng Pilipinas na likas na yaman. Matindi po yan. Eh saan nila gagamitin ngayon yan? Yung kanilang mga kinuha, doon nila dadalhin sa kanilang lugar o kung saan man, di ba? Yung pagkuha pa lang nila, violation na. Yung pagpasok nila sa teritoryo ng Pilipinas, pang-aabuso na. Yung pagkuha ng laman dagat, sobrang abuso. Kaya dapat managot sila. Okay? Kaya po, huwag naman kayo magalit. Gising-gising po sa mga Pilipino. Okay? Na iba ang inyong paniniwala. Paniniwalang malayo sa paninindigan ng batas. Malayo sa paninindigan ng bawat Pilipino nagmamahal sa ating sariling bansa. Ultimo mga bata, nagagalit. Kahit yung mga bata, pag inagawan mo ng kanyang anumang bagay na kanya, magagalit. Alam din ng mga bata na tayo inaagawan na. Mabuti pa yung bata, may prinsipyo at nagsasalita. Pero yung mga may edad nang nagbabalik pagkabata, hindi ko alam kung bakit sila ganun. Any comment at reaksyon, huwag kayong manahimik. Ingayan natin. Magpatuloy tayo. Isigaw natin sa buong mundo. Meron tayong pagkakaisa at karapatan sa West Philippine Sea.